So welcome to our food blog. For today's video, we're gonna cook and prepare the pancit, typical Filipino dish, pork pancit gisado. So tara, samahan niyo po ako sa ating pagluluto. Una, mainit ng kawali. At ilagay natin ang taba ng baboy. Yun, kahit wala pang mantika, mga besh, mga bay. Okay lang yan, lagay mo lang yung taba ng ng baboy para lumabas yung kanyang sariling mantika at gisahin dito. So, kinuha ko na yung main ingredient, yung pansit or fresh Mickey. So, huhugasan po natin yan. Of course, anything we will cook, pwede hugasan muna natin. So, mix the pork and wash second time around our main ingredient, the pancit or the fresh Mickey. Alam niyo po ba na yung pancit was introduced to us by the Chinese traders way back long ago. So yun na nga, lumabas na yung mantika ng ating fat ng pork. And nilagay na din natin yung ating lamas na sibuyas. Isang kutsa kasama ang ahos at sibuyas. Yun. So, isahin lamang po ito. And once na golden brown at mabangong na, pwede mo na ilagay yung karne ng pork baboy. Ito ay pure laman. So, ginisa na natin yung fat at laman ng baboy sa sarili niyang mantika. Kasama na din po dyan yung ating mga sinangkutsang mga sibuyas at ahos. So, hintayin lang po natin itong mag-golden brown. At regularly check the food you cook. Para naman hindi ito masunog. Importante po yan sa pagluluto. Di bale nang palagi mo siyang imimix. Di bale nang i-check mo siya palagi. Ang importante ay hindi po ito masunog. So basic na basic lang po yan. Basic steps in cooking. So once na makita ko po na medyo golden brown na yung karne ng baboy at siguro mga 3/4 or almost totally cooked na po ito, pwede mo nang ilagay yung ating toyo. Ito ang magbibigay lasa at kulay ng ating pansit. May iba naman is asin lang. Pero sa amin or sa akin, I prefer toyo para medyo mayroong contrast ng kulay sa pansit. Tapos nilagyan ng tubig at simmer it. Yun na. Check. Timplahan ng asin. Bam. Konting asukal. Bam. At paminta powder. Bam bam. Madali lang po ito. Kahit bata or nagsisimula pa lang sa pagluluto ay pwede na magluto ng pansit. At sinunod ko na yung carrots. Madaling lang po maluto yung carrots. Mga 1 minute to 2 minutes, depend po doon sa apoy ninyo, luto na po yung carrots na yan. Mas masarap kasi yung medyo may crunch pa pagkagat mo. At nilagay na din natin yung ating atsal or bell pepper. Sinunod ko na din yung repolyo, yung ating gulay na repolyo. So, at this point, nimimix ko na at partially cooked na rin yung ating repolyo. Sinunod ko na yung ating seasoning, the magic sarap na pampalinamnam. Walang tatalo sa magic na sarap. Magic sarap. Not sponsored by. Okay kaya. So at this point, no, almost done na po tayo. Nasa mga 80% na po yata.
tikman at tinimplahan ulit ng asin. Actually guys, ang pansit, medyo dapat maalat-alat yung sauce niya before mo ilagay yung pansit. Kasi medyo matabang yung fresh Mickey na nabili ko. Kaya alam ko or tansyado ko na kailangan may salty, bit salty para mag-even yung lasa pag nilagay mo na yung special main ingredient, ang pansit. So drain a little, drain with water, and put it right away. So at this moment, no, patapos na tayo. So, nilagyan ko na ulit ng powdered na paminta. Kasi yung paminta naman, medyo may pagka-anghang-anghang konti lang. So kahit bata, pwede makain. So kung gusto niyo medyo maanghang-anghang pa, lagyan niyo ng maraming paminta. So ganun lang ang sekreto diyan sa pagluluto ng ating special pancit. So para sa akin, ang consistency nito ay medyo okay na. At isa pang tip pala guys, huwag nyo i-overcook yung pancit nyo. Maraming ayaw sa overcook pancit. Okay na yung medyo 50% or half recook lang siya. Kasi mainit pa po yan, kaya maluluto din yan. At ang ating special secret ingredient, ang calamansi. The zestly flavored calamansi taste. So yung medyo pagka-salty ng calamansi ang nagbibigay talaga na sarap at linamnam sa ating pancit guys. Kaya take note of that. Huwag nyo talang kalimutan kahit dalawa o isang calamansi lang bago nyo hanguin yung inyong pancit. So at this point, luto na. At dito pa lang ay naamoy ko na. At ako'y parang gutom na gusto nang kumain ng ating special pancit. So yun na nga. Ito, pagkalipas ng mga around 5 minutes, medyo nagtigas yung ating pancit. Pero okay lang, masarap na masarap. Kahit umaga ay naluluno ko siya. Hindi nakakaumay, lalo na pag medyo mainit pa yung ating pancit. Alright, sarap na sarap ang kain ng beshi mo. So, solo flight muna tayo dito. Kain mag-isa kasi tulog pa sila. Ito nga po pala ay madaling araw. Kaya medyo madilim pa sa labas. Kailangan kumain ng maaga. Kasi mamaya, I'm sure, busy na ang lahat. At yan na nga, sumali na rin kumain si Mrs. Pero hindi ko na siya pinakita sa video kasi ang sarap ng kain ko. So, thank you guys and bye-bye!